ito, makasama po natin si Attorney Magno Britannico, Supervising Agent ng NBI Central Luzon Office. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po sa inyo. Apo. Attorney, so sa ngayon po nasa loob si Ginoong Lit. Ano po ang ginagawang pagbabantay? Paano po binabantayan siya ng NBI? Ay meron po kaming nag-uusap kami ni na ARD at may utos rin si RD. Si RD Jose Hostuyap, si Jojo Yap at si ARD Ginga. Na yung dating compliment namin dadagdagan kasi hindi basta-basta ito, special case ito. Kaya hindi ko lang naman masabi sa inyo kung gaano kalakas ang force namin kasi security matter yan. Ngayon, pero kung masasabi natin na mayroon kaming augmentation na and we are still planning to put up forces na maka-augment pa sa amin. Kumusta ho siya sa loob? Nanonood lahuban TV, nagpapahinga, anong ginagawa niyo sa loob? Wala naman pong TV. Ang selda po sa NBI, as ordinary as a cell should be, maliit lang. Kaya actually nga baka masikip na kung malalagyan ng 3 katao. Kaya nga nandun po siya, may kuwan, walang aircon, wala pa nga atang electric fan, baka mainit doon. Pero yun nga, siguro kapag merong maisusupply na kuwan, electric fan man lang, baka malagyan na. Pero wala naman complaints. Maliban po dun sa kanyang abogado, sa Attorney Repiso, meron na ho ba ibang dumalo sa kanya na kaibigan o kamag-anak po? Kanina po, nung dinadala pa lang sa custody namin, parang trina-transfer, meron pong mga kasama, may kamag-anak, may kuwan. Meron pong mga kasama pumaliban sa abogado. Nagsalita ho ba sa inyo o may mga special request ho ba yung mga kamag-anak sa inyo? Hindi naman po sa akin. Hindi po ako nakausap parang special request. Baka po kay Assistant Regional Director Ginga. Hindi. At yung nangyari po kaninang umaga ay turnover po ng PNP sa NBI, ganun po ba? Bali po, commitment order galing sa judge. Kaya we were duty bound to receive him by virtue of the commitment order. So expected ho ninyo na kumbaga 24/7 walang tulugan tong pagbabantay ninyo rito? Meron palagi kaming mga gising. Yung kumbaga parang first time na ganito kalaki yung dinala rito na kailangan yung bantayan, ano po, gaano yung challenge din sa grupo po ninyo? Ay malaki pong challenge to. Kasi aside from that one, sa akin lang po personally, aside from the security challenge, ay siyempre nakatugon rin ng mga mata ng nandyan ang hindi lang ang media, yung mga taong mga galit sa kanya rin, yung mga tao naman na parang may simpati sa kanya. Kaya po, mga matters yan na napakalaki na kailangan i-consider namin. Wala naman ng malalaking tao na lumalapit sa inyo at nagsasabi na medyo hinay-hinay lang, medyo hands off kayo dyan. Wala naman ng ganun? As far as I know po, wala naman. Yung pong mga dating sinasabi nilang biktima ni Ginoong Delphine Lee, yung pong mga taga Mabalacat, Angeles, yung mga housing project doon, nagtungo na ho ba dito para mag-request na makita siya makausap? As far as I know, wala pa naman. Sa akin, wala pa akong nakakasalubong, wala pang napupunta na balitaan kung pumunta rito. So ano po yung i-expect ng publiko para sa isa siya sa top 5 na fugitive, sinasabi po ng Pangulo mismo at may 2 million na patong sa uli niya. So ano po yung may expect ng publiko po sa NBI? Ay, tuloy-tuloy na. Kasi kami po ang naatasan ng custody. We will tuloy-tuloy po namin na i-maintain sila in custody and papasiguruhan natin na hindi makaalpas kung ano naman. We will be doing everything parang kung masunod namin ng court, masunod namin ng alituntunin ng batas. Maraming salamat po, Attorney. Salamat. Si Attorney Magno Britannico, siya pong Supervising Agent ng NBI Central Luzon Regional Office.